no, Cathy, Attorney Joey, no? Ako ang concern ko rito yung after eh. Matapos yung impeachment, no? Ang reformang hinahangad natin, batay rin sa sinasabi ng ating Pangulo, na daang matuwid, no? Ay hindi lamang nauukol sa judiciary. Maaring ito ay signal na para sa ibang sangay ng ating pamahalaan, ng ating demokrasya na panahon na para simulan itong bagong ihip ng hangin na magre-reforma sa buong pamahalaan, no? Senator, meron nga tayo nasasagap sa mga Twitter, Facebook na posible hindi siniseryoso itong SALN ng maraming government officials at sabi nung joke na marahil ngayon sinasama na nila yung kanilang parking slots. Anong tingin mo ang ripple effect nito sa buong burokrasya? Well, mag-iingat na. Magiging mas transparent, no? At tungkulin naman yan ng lahat ng public officers, no? Pero ang nagme-may-ari talaga ng prosesong ito ay yung taong bayan. So, signal na rin ito sa taong bayan na at least, no? Nakikita natin ngayong konkretong pagbabago. Hindi ito bukang bibig lamang, no? Hindi ito rhetoric lamang. So, in that sense, opportunity ito. Opportunity. Mahirap ito, masakit, no? Talagang hindi pa natin alam kung kailan matatapos ito. Pero ako naman po ay naniniwala na paglabas natin dito, mas matatag yung demokrasya, mas kapani-paniwala yung ating mga institusyon. At kasama naman natin ngayon isa rin sa mga senator judges, Senador Kiko Pangilinan, na magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi at sa ating mga nanonood, magandang gabi. Kanina po ay na-raise itong iba't ibang konsepto tungkol dito sa pinaka-essence ng impeachment, itong yung mga betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution. Kayo po bilang isang abogado rin, pwede pong ipaliwanag nyo sa taong bayan kung bakit mahalagang ma-discuss ito dito sa paglilitis? Well, fundamental yan dahil yun yung grounds for impeachment eh. So, yun yung charge, yun yung accusation, no? So, kailangan alam nung nasasakdal kung ano ba ang nature of the cause or the case against him, di ba? And the nature will determine his ability to defend himself. Hindi ba? At pagka walang maliwanag na charge o hindi natin alam kung ano yung dahilan kung ba't tayo kinakasuhan, that violates due process. Very basic. A basic and fundamental right. Kaya mahalaga, malaman natin ano ang mga charges na ito. Apart from that, yung nature nung grounds, iba-iba. Although, based on yung CONCOM deliberations, no? Kaya tinatanong, ano ba? Culpable violation ba of the Constitution o betrayal of the public trust? Dahil merong kaibahan and distinction yung dalawa. Yung culpable violation of the Constitution and based on debates no ng Constitutional Commission, it is akin, that term, no? Akin to a criminal offense. You know, a violation, kasama yan doon sa and other high crimes. Pero yung betrayal of the public trust is a separate and distinct ground altogether, which may, in fact, be an offense that is not criminal in nature. Senador, yung degree of proof na papag-usapan, no? Pero yung degree of proof has to be discussed in relation to the standard imposed upon the official. Bali magdedepende po, siguro alam naman po ni Attorney Senator bilang yung halimbawa for transportation law, yung extraordinary diligence required of public officers. Para po sa inyo mga senador or para po sa inyo, anong klaseng standard of integrity, probity, honesty ang inyong ini-expect or inyong naiisip para sa isang Chief Justice para inyong basihan sa pag-determine naman ng degree of proof? Well, pinag-aaralan ko rin yan nung, in this last several days. No? Halimbawa, ang huwes, merong qualifications yan to become a judge. No? And more so, to be a Chief Justice. Ang pagiging senador, may qualifications yan to become a senator. Ang pagiging member of the House of Representatives, ang pagiging presidente o vice-presidente. Ang interesting sa pagiging huwes, may qualification na probity, known probity, independence, and one more, integrity. So, pero wala yan. You'll be surprised, or hindi naman surprised, but it's interesting to note na sa presidente, you must be 40 years old, you must be a citizen, and you must be a resident.
Wala yung... Wala nga sinasabi probity. Although, of course, that doesn't mean na hindi mahalaga yun. No? But there is an extra requirement of qualification for being a magistrate. So I would like to think, having said that, ang House of Representatives, ang Senator, ganun din eh. Senator, 35 years old, Filipino citizen, natural born, and a voter, no, and a resident. So yun lang. Ganun din ang Vice President, ganun din ang member of the House. Pero ang judge, to be member of the judiciary, may extra qualification. So doon mo lalagay. So ano ang requirements sa kanya in terms of or how do we judge him? First, we judge him on the basis of precisely what the Constitution says, his oath of office, and of course, the constitutional provision on what a public office is. A public office is a public trust. Senador, Ako naman, Attorney Mark, Cathy, no? Being a non-lawyer, ayokong makahon dun sa standards for proof, no? Preponderance of evidence, substantial evidence, beyond reasonable doubt, no? Dahil sa dulo nito, sino ang magsasabi kung nakamit or naabot yung standard? But I agree with Senator Kiko, no? Na dapat for a Chief Justice mataas. Sa dulo kasi nito, sa paghanap, sa pagpapataw natin ng hustisya, paghanap ng katotohanan, hustisya ang layunin, ang objective, konsyensya ang gagamitin natin. Sususugan ko rin yun, ano? Iba kasi yung usapin nung, yun na nga, yung standards to pass judgment on an impeachable officer, in this case, a Supreme Court Justice, but the standard of proof. Tama. You know? Ultimately, nagdedebate, ito ba, proof beyond reasonable doubt, preponderance of evidence. Ultimately, if you, the reality is, we took an oath, and ultimately it will be, the standard of proof will be used by the senator is what convinces you. individually. No? And in fact, in the US, the federal impeachment proceedings in the US, wala rin sinasabing cut and dried standard of proof. Ang tawag daw na, Attorney Mark, best lights. Slides. Sabi rin ng ibang mga senador, conscience vote daw yan. Conscience Yes, vote. yes. So maraming salamat po, Senator Honasan, Senator Pangilinan. Thank you. Magandang gabi po. Maraming salamat. Samantala, tumungo naman tayo sa harapan ng Senado kung saan naroon ang aming kasamang si Ralph Rivas. Ralph? Habang gumugulo nga itong impeachment trial kanina, ay nagkaroon din naman ng mga bangayan at pagtatapon ng mga punto itong defense at prosecution panel in the personality of their spokespersons. Una na nga dito ay si Attorney Karen Jimeno. Ngayon, ang punto niya ay nagkakaroon umano ng harassment for Chief Justice Corona habang umiiral nga itong trial. At tinatawag niya ang isang fishing expedition itong ginagawang taktika ng prosecution. Which, by the way, nung nakapanayam natin si Senator Judge Jinggoy Estrada kanina, ay nag-a-agree nga siya na nagkakaroon nga ng isang fishing. Which, by the way, ay hindi dapat nangyayari sa isang impeachment trial. At on the part naman of the prosecution side, in the personality of Representative Miro Kimbo, ay pinasinungalingan niya ito at confident nga siya sa mga isinusulong nila mga punto. At on the part naman of the defense ay sabi ng prosecution ay dapat makatotohanan ang salin nito ni Corona. Ano pa nga ba daw ang silbi ng salin kung hindi naman daw accurate at makatotohanan itong inihain na salin ni Corona. At sa pagtatapos nga nitong Day 11, we are looking forward na makakapag-move on na tayo sa Article 3, which is the culpable violation of the Constitution and the betrayal of public trust nitong si Corona. At dahil dyan, Mark and Cathy, see you on Monday para sa isa na namang coverage nitong impeachment trial ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona. See you on Monday din, Ralph Rivas. Ayan ang ating kasamang si Ralph. Thank you. Oo, Attorney Joey, nagbabalik. Maraming salamat. Ito lang, Kat, gusto ko itanong kay Attorney Joey dahil nabanggit ni Senator Cheese lagi yung mga foreign, pati si Senator Honasan, Senator Kiko, they parang allude to some decisions and experiences ng ibang bansa on impeachment. Sa tingin niyo po ba, kailangan mag-guide tayo nung mga yun or dapat isipin natin to as Philippines lang talaga at we will parang make our own story or rules on impeachment? Magandang katanungan yan, ano? Unang-una, ang talagang mag-guide sa proceedings na ito, gaya ng nasasabi sa batas at sa rules na inadapt ng impeachment body, yung rules of impeachment ng Pilipinas na inadapt ng Senado. Pangalawa, mag-guide sila ng rules of court
na bilang karagdagang guidance sa rules of impeachment. At pangatlo, binabanggit din naman na will be guided by impeachment practice. Ngayon, dahil nga kulang naman ang Pilipinas sa talagang tunay na impeachment proceedings na natapos, marami namang nagsasabi na pwede tayong mag-guide ng mga nangyaring impeachment proceedings sa ibang bansa. At total, dahil itong concept ng impeachment ay ginaya natin sa ibang bansa, walang masama kung tayo ay mag-guide o mabigyan ng konting abiso ng makaranasan ng ibang bansa na nagdaan dito sa ganitong impeachment proceedings. Attorney Joey, 3 witnesses ang napresenta ngayon. Maraming dokumento ang sinuri. Ano sa tingin mo yung mga mahalagang naipalabas ngayon ng prosecution sa trial? Palagay ko ang isa sa pinaka-importanting issue na napag-usapan sa ngayong araw ay itong issue ng ano ba talaga ang mga grounds ng prosecution for impeaching and having Chief Justice Corona convicted. Ito bang mga grounds na ito na sinasabi ay sufficiente or sapat para ma-impeach? Kasi doon pumapasok yung sa usapin na ano ba yung culpable violation of the Constitution at ano ba yung betrayal of public trust. At sa aking palagay, napakagandang napapag-usapan to ngayong araw na ito dahil ito ang magbibigay ng guidance sa senador, sa mga ating senator judges, kung makukonvict ba si Chief Justice Corona or hindi. Ang pangalawa ay itong nailabas tungkol sa sinasabing property sa Burgundy. Maaaring maliliit ang kahalagahan nito, no? Pero sinasabi ng defense kanilang press briefing kanina na parang parking slot ang pinag-uusapan. Pero palagay ko mas malaki ito sa parking slot. Ang pinag-uusapan dito ay yung hindi pagtupad sa obligasyon sa ilalim ng batas. Kesyo ito by parking slot o yung pag-under-declare ng value ng condominium na binili sa Burgundy sa Quezon City. Okay, thank you so much, Attorney Joey Bernabe. At sa punto ito, balikan natin yung mga pangyayari sa araw na ito. Nagsimula a little past 2 o'clock and this promised to be another good day dahil kahapon medyo maganda naman yung usad at sa araw nga ito, nagsimula sa isang dasal ni Senator Honasan, nakapresenta ng 3 testigo. Kanina nga ay sa unang 2 witnesses ay puro mga dokumento ang kanilang pinatotohanan tungkol dito sa mga properties na inacquire ng mag-asawang Corona. Mahalaga na na-erase itong and settle itong issue ng mga values na nandoon sa SALN. Kung ano yung mga dapat na values na nakalagay dito at ito ay nasettle nila dahil sa rule na binasa nitong si Justice Cuevas mula sa Civil Service Commission. Mukhang itong araw na ito, Cathy, ang tinapos yung mga testigo ng mga Register of Deeds, yung mga cross-examination ng depensa para sa RD ng Marikina, RD ng Quezon City, natapos ngayon at na-discharge na itong mga witnesses na ito at hindi na sila babalik. Isa pa rin na marks dun sa mga mahalagang issues na napag-usapan ngayon dito sa 11th day ng paglilitis ay itong paalala ng mga senador sa isa't isa na hindi lahat ng offenses ay impeachable. Kailangan nilang i-weigh kung mabigat ba talaga itong mga offenses na nagawa nitong nililitis para siya ay ma-impeach. Isa pa dito ay hinimok nila ang prosecution na magpresenta ng malalakas na ebidensya. On treason, bribery, culpable violation of the Constitution, at saka other high crimes. Noong 1973 Constitution, nadagdag po yung graft and corruption. Noong 1987, nadagdag po itong betrayal of public trust. Nakabase po yan sa karanasan natin nung panahon ng martial law. Mahirap po mag-impeach noon dahil ang depensa po ng mga loyalist ng batasang pambansa, hindi naman krimen yung ginawa ng